mo na ba sa sarili mo kung ano ba talaga ang purpose mo dito sa ibabaw ng lupa? I know, at the age of 40 plus, ngayon ko lang napagtanto na hindi pala kasiyahan, kayamanan, o kasikatan ang dapat nating i-goal. Alam nyo kung ano yun? Kabanalan. Kabanalan. Holiness. Alam nyo kung bakit? Kasi ang kasikatan, kayamanan, mga material lang ang mga yan. Mga material lang, walang kasiguruhan yan na forever, kumbaga, walang kasiguruhan yan na every time masaya ka. Hindi mo yan, yung makayamanan, yung mga kasikatan, hindi mo yan madadala sa sa kabilang buhay. Isang kasiguruhan na hindi natin pwedeng iwasan sa buhay na ito is kamatayan. Darating at darating ang araw na mag-e-expire tayo. Huhukuman tayo ng ating Panginoon. Handa na ba tayo? Yun ang tanong. Kasi sa panahon ngayon, hindi lang mga matatanda, hindi lang ang mga may sakit, ang yung mga hindi mo kasi inaakalang mamamatay, bigla-bigla na lang namamatay, naaaksidente. Paano kapag tayo naman? 'Di ba? Sinasabi ko na kabanalan ang dapat nating i-goal sa ating buhay. Dahil tingnan nyo yung mga ano diyan, mga mayayaman, mga masisikat, mga sikat, mayaman, sikat, ano pa ba, mataas ang pinag-aralan. Pero yung values, yung kanilang pagkatao, sabi nga ng Bible sabi kasi doon, you cannot serve both Mammon and God. Sino ba si Mammon? Yung tinutukoy na Mammon doon, yun yung demonyo ng mga greedy, mga kaperahan ba? Mga pera-pera na lang ang buhay, ganun. Dito ko rin napagtanto yung virtues. Yung virtues na ano ba yun, yung virtues na sinasabi na sa Biblia na mapalad ang mga mahihina, yung mga ganon. Mapalad ang mga inaapi. Kung tutuusin, yung bang mapapaisip, paano mapalad yun? Inaapi nga siya. Paano mapalad? Paano mo masasabing mapalad ang isang walang-wala, isang poor, ang tawag, yung pobre. 'Di ba? Paano mo masasabing mapalad 'yun? Nung una ganun ako, hindi ko maintindihan. And then on and on na nag-aaral ako, nakikinig ako ng Bible study, ng mga talks, ganun. Doon ko napagtanto na kaya pala sinasabi nila na mapalad ang mga walang-wala, ang pobre. Kasi kapag mayaman ka, mahirap na sa'yo yung i-work out yung faith mo, kasi ang akala mo, ang ganda na ng buhay mo, yung nakakalimutan mo na yung manampalataya sa Kanya. Yes, you say thank you, pero pinapractice mo ba yung utos niya? Yung sinasabi ng Panginoon na mapalad yung pulubi kaysa yung mayaman. 'Di ba? Parang mapapaisip ka na lang. So yun pala yun, mas maganda pa, mas madaling lumapit sa Panginoon kapag nasa pagsubok ka eh. Yung kapag nasa part ka na, tawag dito, nasa part ka na mahina, dun sa part na nasa downfall ka, parang ganun. Mas madaling lumapit sa Kanya. Kasi kapag mayaman ka, or sikat ka, siyempre, or busy ka, maganda ang trabaho mo, wala ka ng time magdasal, ni wala ka ng time pumunta ng simbahan, ni wala ka ng time na mag-charity, yung magbigay doon sa mga mahihirap, parang ganun. So yun pala yun. Sabi ko, kaya minsan sa sarili ko, talagang inaano ko yung sarili ko na alam mo yung
binabantayan ko yung attitude ko na kapag may pera ako, ganyan, I make sure na nakakapagbigay ako sa church. I make sure na nababalanse ko ba yung lifestyle ko at sa faith ko. I make sure lagi kong, kasi tao lang naman tayo, di ba? So I make sure lagi kong sa dasal ko lagi kong dinadasal na sabi ko, Lord, kung meron akong pagkukulang, kung meron akong kailangang gawin, pero hindi ko nagagawa, na hindi ako aware, sabihin mo sa akin. Let me know. Lagi akong ganun. Laging kasama yun sa aking panalangin na sabihin sa akin yung mga kailangan kong gawin na hindi ko pa nagagawa, na hindi ko alam na kailangan ko pala siyang gawin. Yung mga ganun, kung meron pa akong kailangang alamin. Ganun ba? Yung kung meron pa akong hindi alam tungkol sa simbahan, kung tungkol sa pananampalataya ko sa iyo, sabihin mo sa akin. Alam mo, magandang practice yung prayers about sa Holy Spirit. Yung 7 yung sa Holy Spirit, yung Spirit of Understanding, Spirit of Wisdom, Spirit of Piety, yung mga ganun. I-search nyo yun, yung mga Catholic dyan, i-search nyo yung prayer for the Holy Spirit. Ipopost ko ulit yung prayer for the Holy Spirit para every time na mag-pray kayo, i-pray nyo yun para yun bang kasi yung Holy Spirit na nasa atin, yung nabinyagan tayo, ano niya yun, yung parang ang tawag dito, yung ano niya sa instinct natin ba? Yung instinct natin, yung ang hirap kasi ipaliwanag, basta i-pray nyo yun, every time na magpi-pray kayo, every day, it works. Don't underestimate the prayers. Yung mga nagsasabi diyan na mahirap ang buhay, yung feeling nyo mahirap ang buhay nyo, yung feeling nyo minamalas kayo, hindi kayo binibiyayaan ng Panginoon, ganon. Huwag kayong maging, huwag nyong damdamin. Gamitin nyo yan para makalapit pa kayo sa Panginoon. Alam nyo ba, sabi nga sa Bible, sabi nga ng Panginoong Jesus mismo na nakasulat sa Bible, pick up your cross and follow me. Yun ang sabi niya. Yun pala ang essence nun. Kasi kapag meron ka palang kasakitan, dapat gamitin mo yun para mas lalo kang mapalapit sa Panginoon. Kaya yung mga wag nating hayaan na tawag dito, na yung kasakitan natin, yung mga pagsubok natin is agawin. For example, meron kang tawag dito, meron kang kailangan mo ng pera, ganyan. Magdasal ka, Lord, kailangan ko to, Lord, bigyan mo ko ng pera ngayon kasi ganito yan. Magdasal ka sa Kanya, sabihin mo sa Kanya na i-provide kung ano yung kailangan mo. Ganyan. Wag kang gumawa, yung point na wag mong hayaan na agawin ng demonyo yung kasakitan mo, yung cross na yon, yung kasakitan natin is our cross. Wag mong hayaan na nakawin yon ng demonyo. Ibig sabihin, for example, may kailangan ka sa pera, instead na yon, yung pagsubok na yon, i-offer mo, tawag dito, pick up your cross, dalhin mo yung cross na yun, ibigay mo sa Panginoon, offer it to God. Hindi yung gumawa ka ng masama, yun yung time na sabi doon, wag mong hayaan na nakawin ng demonyo yung cross na yun, dahil yung cross na yun pala yung parang gold natin na i-offer natin sa Panginoon. Yun pala yun. Kapag gumawa ka ng masama para lang matapos yung problema na yun, ibig sabihin, hinayaan mo yung demonyo na kunin yung cross na yun para hindi ka mapunta sa Panginoon. Ano ba ang goal ng demonyo sa atin? Yung masira tayo, yung hindi tayo makapunta sa langit. Kapag nahukuman tayo, yun yung essence nun. Kaya kung meron tayong kasakitan, kung meron tayong pagsubok na pinagdadaanan, yun pala yung sinasabi ng virtues na mapalad ang mga nalulungkot. Yung mga ganun ba? Mapalad ang mga nalulungkot kasi pasisiyahin siya ng
sa langit, yung mga aalawin siya sa langit, yung mga ganun ba? Nung una hindi ko maintindihan. Honestly, hindi ko maintindihan. Pero nung nagpipray ako ng about doon sa 7 gifts of the Holy Spirit, yung piety, wisdom, knowledge, fortitude, yung mga yung basta ipopost ko iyon, yung prayers for the gifts of the Holy Spirit, ipopost ko ulit yon. And please i-pray nyo yun every day. Don't underestimate the prayers. God is good all the time. Mahal tayo ng Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon. Laban lang. Laban.